Naranasan mo na bang malungkot dahil kailangan mong mamuhay bilang pangalawang karakter? Laging nasa likod at anino ng ningning ng iba. Bilisan mo, Bloom! Hindi mo ba kayang ikalat ang maayos sa mga bulaklak? Bloom, halika! Bumaba ka dito! Ordinaryong itsura, mahinang talento, at hindi ka pansin-pansin. Kapag nagkamali ka lang, tsaka mapapansin. Pero hanggang dun lang. Ang babaeng yun ay si Bloom, isang ordinaryong tao. Nandun man si Bloom o wala, parang walang nakakapansin. Kapag binigyan ng ilang responsibilidad, si Bloom ang palaging huling pinipili. Na naman? Bakit bang bagal mo lagi, Bloom? Kita mo, dahil sa akin, muntik na naman tayong maparusahan. Yun pala, dahil niligtas siya ng munting kuneho sa kabila ng panganib. Si Bloom ay huling dumating at pinagalitan ng pinuno. Kahit ang magulang ko ay iniisip na takagulo ako, gusto ko lang maging mabait na tao. Bakit ang hirap? Kaya naman, kahit gumaling na sa kanyang karamdaman, nanatili ang munting kuneho at naging alagang hayop ni Bloom na si Kiko. Ngunit sa isang maulan na gabi, biglang nawala si Kiko. Anong nangyari? Mag-subscribe na sa WA Fairy Tales para alamin. Sa kabila ng mapanganib na bagyo, nagpunta si Bloom kung saan-saan para hanapin ang kanyang munting kuneho. Sa pagising, nagulat si Bloom nang makita ang 4 na magkakaibang bersyon ng kanyang sarili sa paligid niya. Sino? Sino kayo? Hindi mo ba nakikita? Ako'y naglalabas na nakakasilaw na kinang. Ako si Sunbloom, ang diwata na kumokontrol sa kapangyarihan ng liwanag. Ano ka ba, Sun? Huwag mong takutin si Bloom. Ako si Flora Bloom, ang diwata na kumokontrol sa kalikasan. Mabuti na bang pakiramdam mo ngayon? Ako si Musika Bloom, ang diwata ng musika. Maligayang pagdating sa aming grupo. Ice, kamusta? Hindi siya masyadong madaldal. Kinokontrol ni Ice ang malamig na kapangyarihan ng yelo. Sa paliwanag na mapagkakatiwalaang si Flora, nalaman ni Bloom na konektado sila sa iba't ibang parehong mundo. Nagkaroon ng iba pang Bloom. Mga koneksyon ng Bloom. At sa esensya, lahat ng bagay ay magkatulad sa mga parehong mundo. Ang pagkakaiba ay nasa katangian at personalidad ng mga paksa. Sila ay Bloom, ngunit tila hindi ang kanyang sarili. Natuwa si Bloom sa kwento ng mga dalaga. Hindi ko akalain na pwede akong maging ganito kahanga-hanga at naiibang mga bersyon. Ang lahat ay naglalayo ng pagsasama-sama ng 5 elementong kapangyarihan para labanan ng Terminator. Sandali! Hindi pa siya nag-iibang anyo. Ano? Hindi tulad ng iba pang mga bersyon, si Bloom ay pangkaraniwang tao lang. Ang kanyang elementong kapangyarihan, ang lakas, hindi niya alam ang anuman dito. Bago pa siya damayan ng mga dalaga, ang alerto ng panganib ay tumunog ng malakas. Kaya kahit na siya'y hindi handa, si Bloom ay hinila pa rin sa kanyang unang misyon. Bukod sa iba't ibang personalidad, nang magsimula ang labanan, ang mga dalaga ay nagkakaisa at epektibong nagtulungan. Mabilis nilang natalo ang karamihan sa itim na nilalang. Si Bloom lang ang nakaramdam ng kalabisan, malamya at hindi makatulong. Gusto niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan para patunayan na may pakinabang siya. Habang nakikipaglaban ng ibang mga diwata, walang pagod na tumakbo si Bloom. Hindi natatakot sa panganib para tulungan ng mga nilalang. Noon na hindi niya sinasadyang tumitig sa isang munting demonyo na may kakayahang magnakaw ng mga kaluluwa. Sa isang iglap, nawala sa katinoan si Bloom at hindi na kumilos tulad ng kanyang sarili. Nang magising mula sa ilusyon, natagpuan ni Bloom ang sarili sa isang malagim na sitwasyon. Anong nangyayari? Nagtatanong ka pa, may nagawa kang mabuti pero hindi mo maalala? Noong panahong iyon, ginamit ng demonyo ang kaluluwa ni Bloom para sirain ang pagsisikap ng ibang diwata.
Nilaan pa ni Flora ang kanyang kaligtasan para magising si Bloom. Bagamat isang aksidente lang, sumiklab ang hindi pagkakasundo sa mga dalaga. Bumalik si Bloom sa kuta at inilayo ang sarili sa iba. Sa kabila ng pagsisikap ng mga diwata na payuhan siya, tumanggi si Bloom na sumama sa kanila. Tama na, bahala ng pinuno ngayon. Ipinaalam sa kanila ng pinuno na ang lahat ng magkakatulad na mundo ay sumusunod sa parehong kwento. Sa kwentong yun, mawawala ang pamilya ng mga mahiwagang diwata. At lalakas ng magkakasama para labanan ang Terminator na nakakubli sa likod ng lahat. Kaya, dahil ba hindi nakaranas ng trahedya ang pamilya ni Bloom kaya hindi nagliyab ang kapangyarihan ng apoy? Eksakto! Kung wala ang kakayahang paghihirap, hindi niya makakamit ang pinakamataas na kapangyarihan ng apoy. Ako mismo ang gagawa ng pangalawang plano. Ngunit sa paggawa nito, lalo siyang magagalit sa organisasyon. Huwag kang magalala. Kukunin ko ang pagkakataong pagsamahin ng inyong mga kapangyarihan. Hindi bibigyan si Bloom ng pagkakataong gumawa ng anuman. Bantayan siyang mabuti. Hintayin ang senyales ko. Ang pinuno at ang kanyang nilalang ay planong wasakin ang mundo ni Bloom upang maiayon sa kwento. Gusto mo bang magrebelde? Hindi kami makakapayag dyan! Kung gagawa tayo ng bagay gaya ng Terminator sa ngalan ng pagprotekta sa karaniwang mundo, paano tayo naiiba sa kanya? Laban sa pagtutol ng mga diwata, hindi nagpatinag ang pinuno. Agad niyang ikinulong silang lahat. Sa tingin mo ba kailangan kita? Ang pinuno ay nagplano na kung ang karaniwang takbo ng kwento ay naganap at si Bloom ay sumali sa grupo, pwede niyang manipulahin ang mga ito para sakupin ang mundo. Lahat ay kunwari para sa kabutihan. Sa gayong kaguluhan, kailangan niya ipakita ang kanyang sarili at hayaang sakupin ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Hindi inaasahan ng masamang pinuno na sa kritikal na sandali, isang matapang na apoy na halimaw ang lilitaw. Kiko? Ito ay isa pang bersyon ni Kiko, ang alagang hayop ni Bloom. Ang mas nakakagulat, siya rin ang anak ng Diyos ng Dragon, ang nilalang ng pinuno. Noong nawala siya, si Bloom ang nagligtas sa nawala niyang mahika. Sa pamamagitan ng kabaitan at katapangan ni Bloom, napigilan niya ang kanyang mundo na mahulog sa kapahamakan. Sinuway mo ko? Ha, sige! Huwag mo akong sisihin sa pagpaparusa sa inyong lahat! Habang nilalabanan ng apoy na dragon ng pinuno, ipinagtanggol ang pamilya, ang mga diwata ay lumaban ng buong lakas upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan kahit wala na ang kanilang mahiwagang pulseras. Bloom, kailangan ka namin! Hindi ko kaya. Wala akong kapangyarihan. Noon, nagdulot ako ng labis sa problema. Itigil mo ng pagdududa mo. Bloom, mayroon kang kapangyarihan. At baka ito ang pinakamalakas sa lahat. Ito'y kabaitan at tapang. Madalas hindi ito pinapansin ng mga tao. Iniisip na ito'y karaniwan. Ngunit kung nahaharap sa kasamaan o hirap, hindi lahat ay tatayo para tumulong. Ang lahat ng ating mundo ay may parehong kwento nang makakita ng mahiwagang nilalang, ngunit walang nangahas na tumulong. Sige na, ikaw ang bayani. Karapat-dapat na maging diwata ng mahika ng apoy. Sa mga pampatibay loob na salita, nagkaroon si Bloom ng kumpiyansa na tanggapin ang suporta ng nagniningas na halimaw na nagpagana sa kanyang enerhiya. Magkasama silang lumikha ng mahiwagang bulaklak na tumalo sa pinuno. Mula noon, naging matalik na magkaibigan ang grupo ng 5 mahiwagang diwata na nagpatuloy sa misyon na protektahan ang karaniwang mundo, anumang pagkakaiba ng kakayahan o personalidad. Tapos na ang kwento. Salamat sa inyong suporta. Ang bawat manood ay paghihikayat sa aming lumikha ng mas kawili-wiling mga bagong kwento.
Huwag kalimutang mag-subscribe sa Wa Fairy Tales para tulungan kaming maabot ang 1,000,000 subscriber sa lalong madaling panahon. Ngayon, ibahagi sa Wa Fairy Tales ang inyong mga sagot sa tanong pagkatapos panoorin ng storya. Hanggang sa susunod na bahagi!